What's up mga kababargs? Magandang araw po. Ngayon po ay May 17, 2024. Ganap na po na hapon, alas 2 ng hapon po. Ay, mag-alas 3 po pala ng hapon mga kababargs. So, bali, nagbigay na tayo ng pangalawang pakain sa ating mga alagang baboy. So, kung mapapansin nyo, may naririnig kayong tunog ng biik na parang hindi pa kumakain. So, yan yung itatakel natin today. So bali another update na naman po ito sa ating batch 10 na 7 heads na patiners. So ang unang-unang dahilan kung bakit po ipapakita tong video na to ay dahil meron tayong isang biik na mahina kumain. So noong una, ayan, malakas siya kumain syempre nung pre-starter pa lang. So ngayong medyo malalakas na rin kumain yung kasabay niya at mas malakas na makipagbanggaan, mas lalo pang humina siya kumain. So parang naaagawan talaga siya ng pagkain araw-araw. So minabuti ko na hihiwalay yung ating nag-iisang biik na yon na kapatid nila. So bali sa isang kulungan, 6 na lang plus andito siya nakahiwalay sa isang kulungan. So mga kababarks, ipapakita ko lang po sa inyo yung ating biik na nagsosolo at yung rason kung bakit ko siya hiniwalay. Ito na po mga kababarks. So ayan mga kababarks, so ayan, maririnig nyo na umuungot-ungot siya, humihingi siyang pagkain, pero siya po ay mabilis mabusog, kumakonti lang siyang kumain. So yun ang problema niya mga kababarks. So ang ginawa natin ngayon kung bakit natin hiniwalay itong ating nag-iisang biik na to ay dahil pinurga natin siya mga kababarks. Isa sa mga dahilan na na nakahiwalay siya ay dahil napurga natin ng powder na Latigo 1000, yung 10 grams po. So bali kalahati lang po nun yung binigay ko para sa size niya po na halos 12 to 15 kilos. So, kung titignan nyo mga kababarks, mapapansin nyo mamaya, napakalayo or hindi naman, siguro man kung may mapansin man kayo, ay talagang hindi sila magkapares ng timbang katulad ng mga nandito sa kabilang kulungan na to. Yan, dyan, mamaya makikita nyo po. So, ito, katulad nyan, kung obserbahan nyo, yung tiyan, manipis, walang karga. So, halatang hindi siya nakakain ng maayos. Ayan mga kababarks. Siguro kasama na dyan yung mga ibang stressor like yung panahon, yung init. Yan. Tapos pwede rin possible kasi kaya siya mahina kumain, mahina bumulas dahil babae daw siya. Ayun, yan po ang sabi nila, di ba? Pag babae daw po ang biik o ang baboy ay medyo mas mahina bumulas kaysa sa lalaki. Pero ngayon pa lang po, papahindihan ko na yon. Kasi mayroon po dito sa kabilang kulungan na malalaki na babae din. So, pwede rin possible na yun ang reason. Isa sa mga reason yun. And then, ang pinakaisang matinding reason, baka possible meron tong bulate sa tiyan. So, kaya yon kumakain siya pero hindi niya na convert sa pagbulas kasi may bulati siya sa tiyan. Hindi natin inaalis yun mga kababarks. Although tingnan niyo naman, mukha naman siyang nagugutom talaga at healthy nga dahil mukha naman siyang walang problema dahil sabi nila yung buntot pag kawag ng kawag walang problema, walang sakit. So tingnan natin mga kababarks. Pinurga ko to nung Wednesday ng hapon po. Pinurga ko po yan. Talagang as in, hindi ko siya pinakain muna and then binigyan ko siya ng powder na pampurga. And then nilagyan ko ng konting tubig, minix ko. So ayan. Feeling ko dun sa 2 araw na lumipas pagkatapos ng pagpurga niya, pinurga natin siya ng day 64. 64, tama. Day 64 natin siya pinurga. And then day 66 na po ngayon. Ngayon po pala ay May 17, 2024. So, ayan.
So try natin siyang bigyan. So ang unang ginawa kong panglunas after nung ating pagpupurga mga kababarks ay dahil nga medyo napansin ko nawalan siya ng gana, tapos ayun, bukod sa mahina na nga siyang kumain, tapos nawalan pa ng gana dahil siguro dun sa epekto ng purga. Mapait kasi yun mga kababarks, yung ating alam ko marami na nakakaalam na mapait yung lasa ng ating pampurga. So ayan, nadoble tuloy yung kanyang ang kanyang dahilan kung bakit ayaw niya kumain ng maayos. Yung epekto ng purga, and then yung talagang yung natural niya na hina kumain. So mga kababarks yun. Kanina umaga binigyan ko to ng may asukal. Yung info na yon ay galing din mismo sa ating mga nagbablog na baboy. Yung mga nagbablog din po na baboy. So ayan, binigyan lang po natin siya ng 1/4 cup nito. Tingnan natin kung kakainin niya. Kasi kanina, or mauubos niya. Kanina naman, binigyan ko siya ng 1/4 cup na may kasamang asukal. Naubos naman din niya. And then, nagbigay ako ng kalahati nito. Naubos din naman niya, pero may tira kanina mga bandang alas 10 siguro. So, ayan mga kababarks, tignan yung katawan niya. Medyo manipis. Kung mapapansin nyo dun sa ating video dito sa batch 10 natin na mga biig, meron yung day 39, day 47, and mapapansin nyo halos pare-pares pa yung timbang nila. Halos pare-parehas pa, hindi pa nagkakalayo. Nung papasok na yung starter stage natin, which is pang day 55 ata yun na, doon na nagkatalo-talo. Doon na sila nagkatalo-talo na medyo na pag-iiwanan na yung kanyang timbang. Ayun, ang nipis po ng tiyan mga kababers, halos wala pong laman. Ayan, mapapansin ko talaga manipis. So ayan, binigyan natin siya pang purga para pang unang lunas. Pag ayaw sa purga na hindi makuha sa purga na powder, pwedeng baka tusukan natin to ng injectable na ivermectin. Hanggat maaari, wag muna, para less stress dun sa baboy. Yan. Then dun sa pagpapaligo po ng after mapurga, okay lang naman po paliguan kinabukasan kasi powder lang naman yung ginamit Pero make sure na 24 hours bago nyo paliguan. So ayan. Saka yung asukal, ayun, mukhang mabisa naman. Buong kumakain na siya. Sana magtuloy-tuloy na to. So ngayong araw na to, ang tansya kong nakain niya is mga nasa 500 grams na po. Compare mo dito sa mga yan. Ayan. Tignan nyo po. Ang layo, kahit na po hindi ko lapitan or layuan ko, talagang makikita nyo na malalayo yung timbang ng ating mga alagang baboy dito sa kabila. So yan, maubos nila yung mga kababarks hanggang mamaya. So mapapansin nyo, walang matitira dyan mga kababarks mamaya. So ayun po, kung titingnan nyo, ang layo talaga. Tingnan niyo po itong isa, manipis. So ayun mga kababarks, so bali panibagong update na lang uli yung regarding dito sa natin, hiniwalay po natin na biik kung bakit mahina siya kumain. Siguro kung matapos man yung symptoms o yung effect nung purga na pagkawalang gana, dahil binigyan naman na natin siya ng asukal. So baka sa mga susunod na araw gana na siyang kumain. Hindi na siya parang madadala kasi baka iniisip niya mayroon pa ring pait yung pakain niya. So yun lang po mga kababarks, nag-share lang tayo ng konting info regarding sa side effect ng purgang powder or kung injectable man niya na pampurga. So yan yung actual. Ang minsan nga po yung biik or baboy humihingi ng pagkain pero ayaw naman nilang kainin. Ganon minsan yung epekto ng ivermectin ng purga na injectable man or powder. At tulad nito kanina, naririnig nyo siyang umuungot nung nag-i-intro pa lang ako
sa video. Pero halos konti lang din naman yung nakakain niya. So meaning baka andyan pa yung side effect ng ating powder. So yun lang mga kababerks. Sige po. Hanggang sa susunod po ulit na video natin mga kababerks. Marami pong salamat, and then sana may nakuha kayong magandang magandang aral dito sa nagbigay nating video, lalo na doon sa mga baguhan na nagsisimula pa lang mag-alaga ng biik, or doon sa mga may experience na rin regarding sa baboy na ngayon pa lang makaka-experience ng baboy na mahina kumain, bigla ang humina kumain. So yun, recap tayo, magbigay kayo ng asukal, or baka kung galing kayo sa purga, ganun din po, magbigay kayo ng asukal. Maraming salamat mga kababerks.